kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan. Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin tong video na to na kung saan sumagot si VP Sara sa mga issue na pinupukol sa kanya neto ni Gloria Mercado, yung new character unlock na kumanta sa Kongreso. Putik yan. O ito, sinagot na ni VP Sara yung mga paratang, At meron din pala itong si VP Sarang bala sa kanya. At ito, with evidence. Putik yan. O anyway mga master, panoorin na natin to at pag-usapan na din natin. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat at panoorin na natin to. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE or the Health Orchestrate Positive Learning. Yun yung paratang na sinasabi kay VP Sara. Putik talaga, A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako. Tama naman. Dapat talaga with evidence, di ba? Para authentic yung mga sinasabi mo. Pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. Alam naman natin yun, sinasabi naman talaga ni VP Sara na ganon. Meron naman talaga siya mga ebidensya pinapakita. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna. Okay. Pero naka-strike 2 siya sa akin. Meron palang ginawa ito. Basta naka-strike 2 daw. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. Grabe naman yung ginawa mo. Based sa sinasabi ni VP Sara, Based sa sinasabi ni VP Sara, grabe naman yun, nag-solicit ng 60 million gamit ang pangalan ni VP Sara. What? Pero ito may papeles may papeles sinasabi ni VP Sara. Pero grabe yun, Di ba? Grabe naman yun. From the Department of Education. Ibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. With evidence. Naku, yari ka. Oh my goodness, Kongreso. Kumukuha-kuha kayo ng resource person tapos walang dalang ebidensya, Pero ito, si VP Sara, meron. Yari. Yari ka dyan. With evidence. Nansusilisit ka daw. Di ba? My goodness. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar ng bansa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant
niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. Naku. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa. Bakit Mismo nandun? ang gumawa ng parang injustice Tama. sa teachers namin Aha. sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Kaya naka-strike to. Isipin nyo yun, no? Kumukuha sila ng gano'n na, na resource person or sabihin na natin witness sa kongreso na ganyan yung kredibilidad. Di ba? Di mo sila muna nag-check, nag-background check? Di ba sa taong yun? Grabe, no? Oh my goodness, sa paghahalataan talaga tong kongreso eh. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. Tama. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel. Ito, no? Kasi bintang kay BP Sara na yung sa 50,000 na nagbibigay yung sobre, 'di ba? Pinapalok sa sobre. May kwento pa nga siya na sinasabi na hindi niya daw yung binuksan, 'di ba? Pinamimigay niya na lang niya, 'di ba? Parang binibigay niya sa charity, 'di ba? Ganon. Ganyan yung kwento niya, no? Pero ang ano dito, yung paratang. Ito kasi siya namamaratang siya kay BP Sara patungkol doon. Si BP Sara naman may paratang pero with evidence. Siya, hearsay lang yun. Kasi wala naman siyang pinakita mabigat na ebidensya doon sa Congress. Meron ba? May video ba? May magpapatunay ba? May resibo ba yan? Wala naman. Pwedeng hearsay eh. Ito yung pag namamaratang ka ng tao, dapat with evidence. Ito kay BP Sara meron. Magbibigay nga siya ng yung mga papeles na nan-solicit itong si Mercado ng pera sa isang company. With name of BP Sara. 'Di ba? Ganun talaga dapat. 'Di ba? Sumagot lang naman itong si BP Sara eh. Siguro gusto ipakita dito ni BP Sara yung kredibilidad nitong taon to. Na kung saan karapat dapat ba na kunin itong resource person or witness ng Kongreso laban kay BP? 'Di ba? O taong bayan na magsasabi, tama lang ba 'yun? Sa tingin ko naman, wag naman sana tayo sobrang bias. Gamitan lang natin ng konting common sense sa mga nangyayari. 'Di ba? Kaso nga lang, iba talaga, hindi naniniwala kay BP Sara. Pero with paper eh. Doon pa lang nabibigyan ka ng papeles, may hirap ng i-debunk yun eh. Bibigyan ka ng resibo, bibigyan ka ng ebidensya, medyo mahirap na i-debunk. 'Di ba? Depende na lang kung pwede mong i-authenticate yung ebidensya na yun na kalokohan yung ebidensya, di ba? Pero pag binigyan ka kasi talaga ng ebidensya, medyo mahirap siyang i-debunk. Di ba? Mahirap pasinungalingan, di ba? Hindi kagaya, di ba, yung kagaya yung kay Mercado na madaling pasinungalingan dahil hearsay eh. Yung kwento mo pa, putik yan. Anong klaseng kwento yun? Parang hugas kamay na hindi daw niya binuksan, na parang pinamigay na lang sa charity. Aywan ko, di ba? Yung kongreso din eh. Capitalize pa yung kwento niya eh. Putik yan eh. Imbis na awatin, may ebidensya ka ba? Di ba? Dapat ganun eh. Kaso hindi, sakyan natin. Dahil patungkol kay BP. Di ba, joke? Yung 16 million na solicitation niya, may papel. Yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times,
na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR kayo. Ito, pwede natin sabihin hearsay. Yung kwento na yan ni BP Sara. Kasi, pero, sila naman dalawang makakaalam yan, di ba? Pero yung sinasabi kasi ni BP Sara nung una, yun, di ba? Meron. Pero ito, alam niyo naman si BP Sara, ay, di ba? Bihira naman magsinungaling yan. Di ba? Di naman niya sinasabi na pag-atake ito doon sa tao, di ba? Pero, kasi ang binibigay sa atin dito ni BP Sara, tignan natin kung okay lang ba or tama ba na kunin ng Kongreso yan, yang si Mercado bilang, 'di ba, resource person or witness, 'di ba? Kasi tama ba yung kredibilidad niya? Kasi doon pa lang sa dalawang allegation ni BP Sara with evidence, sablay na 'yon, 'di ba? Lalo na't meron pang gantong kwento, no? Yung mga kaano ni BP Sara sa tingin ko, hearsay lang 'yan, 'di ba? Ganyan. Pero pwede naman talaga natin sabihin hearsay lang 'yan. 'Di ba? Pwede natin sabihin hearsay lang 'yan kasi kwento 'yan ni BP Sara, 'di ba? Ito medyo mahirap na tong patunayan kung totoo ba talaga 'yan. Pero, 'di ba? Kwento 'yan ni BP Sara, 'di ba? Kwento 'yan ni BP Sara. Pakinggan natin. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. Mag-ayos, oo. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Tama. Hindi naman trabaho. Oo, kasi dapat kung HR ka, ikaw yung peacemaker ka talaga eh. 'Di ba? Sa kwento ni BP Sara, 'di ba? Peacemaker ka dapat. Dapat pinag-ayos mo yung magkabilang panig. Bali nasa gitna ka, 'di ba? Hindi yung pag-aawayin mo, ikaw pa yung dahilan para manira, 'di ba? Oh my goodness. And then ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Big sabihin, marami talaga itong binabanatan. Yan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi narinig na namin. Okay. Big sabihin, meron talaga siyang ginagawang ganyan, itong si Mercado. Kaya nga, hindi na nga daw nagtaka ito sila BP, no? Pero yung Kongreso naman, ba't naman kayo kumukuha ng ganyan? Dapat nag-background check muna kayo. Sino ba tong taon to? 'Di ba? Yung sasabihin niya kaya may punto or merong kalakip na ebidensya. Ba mamaya hearsay, 'di ba? Nako talaga no. Para lang makadiin lang kay kay BP Sara gagawin ng lahat Napag-aalataan talaga kayo diyan sa Kongreso. Kontrolado ba talaga kayo? No, inuutusan ba kayo diyan? Putik 'yan. Sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Grabe, hindi no? Pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So, during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of... So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya doon. Naka-out ba yon?
Bahala man. Kung naka-out yun, tapos witness, pwede nyo ipakulong sa babae, nagsisinungaling siya. No? Or gusto nyo lang pumunta doon si BP Sara para pasinungalingan yung sinasabi niya. Para ma-corner nyo si BP, no? Putik talaga no? Sipin nyo, no? Gumawa siya ng ganong klase ng kwento. Di naman siya tinanggal, di naman siya umalis ng dahil doon. Siya yung tinanggal dahil may ginawa siyang kalokohan based sa kwento ni Bibi Sara. Diba? Oh my goodness, Kongreso, kumukuha kayo ng ganyang klase ng resource person. Background check naman kayo dyan, oy! Napag-aalataan kayo. Of the Department of Education, yung dalawang rason na yon ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Oh, with evidence! Yari ka! Wala kang kawala. Di mo pwedeng i-deny. Depende na lang kung meron kang iba pang ebidensya. Diba? Pero, ito kay BP Sara, with evidence. Ito yung dahilan kaya ka napatanggal kung bakit ka naalis. Diba? Actually, hindi ka naman talaga totally tinalis. Kasi nakiusap ka na mag-retired ka na lang kaysa sibakin ka. Diba? Pero parang gano'n na rin yun. Kung ayaw mong umalis, edi sisibakin ka. Edi mag-retired ka na lang. Diba? Oh, with evidence. Oh, paano mo palulusutan yan? Mahihirapan kayo niyan. Paano na yan, Kongreso? O, hanap ulit. New character unlock na naman. Sino na naman na madadampot nyo? Baka pwede yung aso sa gilid. Yung magaling naman sanang tumahol, di ba? Hindi, joke lang. Di ba? Galing ka naman sana yung pagtahol, di ba? Wala sa tono eh. Di ba? Bibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HOR probe? MC, Philippine Daily Inquirer. Hi ma'am, good afternoon. Regarding din sa probe, kasi apparently parang there was a response from some of the congressmen about yun sa dahil wala nga po kayo ngayon doon. Won't you ever attend the House probe, diba? Parang is there a chance that you might still appear there or at least kumbaga parang have any other responses in responses sa sinasabi nga nila na hindi raw po kayo uma-attend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa DepEd po? Opo. Nasabi na po namin doon sa opening statement Pisa pa lang sinabi na yan eh. Kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Ako, personally, yun din yung nakikita ko eh. Naghahanap talaga sila ng butas dito kay BP Sara to file impeachment. Ibig sabihin ba, wala silang makita? Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin, di ba? Pero ano yung mga bintang nila, di ba? Kaya doon pa lang doon pa lang sa 125 million na nagas ng 11 days, kung meron sila nakikita ang anomalya doon, file na nila sa Supreme Court, di ba? Kaso hindi. Kung ano-anong pinag-uusapan na walang kwenta eh. Isipin mo, meron pang yung ginawa ni Akop, di ba? Si Akop yun, di ba? Yung dinivide-divide niya pa, di ba? Hindi na dapat pag-usapan yun kung ilan yung nagastos ng everyday eh. 'Di ba? Kasi
yung Pax naman naubos ng 11 days yung 125 million eh. 'Di ba? Yun naman yung ano doon eh. Yun naman talaga yung nangyari doon, yun yung Pax, 'di ba? Na naubos yung 125 million sa loob ng 11 days, 'di ba? Okay na yun kasi totoo naman yun, 'di ba? Sinabi naman din ng COA, yes, totoo nangyari yun. Ang tignan na lang doon nila mali ba yung paggastos? 'Di ba? Baka may ninakaw kaya naubos kaagad ng 11 days. 'Di ba dapat doon sila mag-stick kaso hindi. 'Di ba? Dinadramatize yung nangyari. Putik talaga. 'Di ba? Nagsasaya lang sila ng oras, nagsasaya sila ng pera natin. Oh my goodness, 'di ba? Nakakadismaya. Nakakadismaya pag ganun. 'Di ba? Kasi dapat mag-focus na lang talaga sila doon sa kung may ninakaw ba doon sa 125. Kaso hindi, talagang dinadramatize nila na bakit naubos lang ng 11 days yung 125. Nakapagtataka daw. Pero sinabi naman ng COA na pwede mangyari. At nangyari naman talaga kasi nangyari nga yun. Di ba? Iwan ko talaga sa kanila. Visit. Sayang oras, sayang pera. Di ba? Last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Dahil wala silang evidence. Pero sa tingin nyo, pag natanggal itong si VP Sara, kunwari no, nakapag-file sila ng impeachment tapos talagang na-impeach itong si VP Sara, di ba ang papalit kung sino yung Senate President? Correct me if I'm wrong pero parang yun yung pagkakaalam ko. Kung sino yung Senate President, siya yung papalit na BC. Di ba, BC? Di ba? Parang yun yung pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong, Hindi ko sure. Ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung hanap ng asong ulol. Hindi, joke lang. joke lang. Basta yun, nagpi-fishing. Namimingwit. O saan kaya tayo dito makakuha ng ng isdang tumatahol? Di ba? Putik talaga Tapos sasabihin hindi doon namumuliti ka. Utot nyo! Bilog! Kalukuhan. Rinig nyo, di ba mali? Di ba mali? Ginagano nila yung sumasagot. Minsan nga yung mga question leading na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, congressman yung kaharap mo. Di sasabihin mo, opo, opo, mali. Leading nga leading yung question. Paupo ka na lang opo. Leading ang putik yan. Oh my goodness. Talaga. In fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process and we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan. Di ba? Game naman si VP Sara. File it! Sasagutin nila yan. Sa tingin ko, nahihirapan sila maghanap. Oh my goodness. Sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, wag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Kanina, sa tanong mo kung a-attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study. Una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, dinidiscuss namin dito sa opisina with the personnel. And then, tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako as head of agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Right now, walang gustong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw, sarili, walang problema because they are government employees. Tama naman. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa
pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees ng dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privileged speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So paano ka magagawa ng hearing based on unverified claims? Tama. Hanapin mo muna yung mali. Tama. Tapos ka Magsabi. mag-hearing. Hindi yung doon mo hanapin yung mali sa hearing. Tama. 'Di ba? Isipin niyo 'yun, no? Ang laki talaga na nagagastos natin sa mga ganyan, no? Sa mga ganyang klase ng mga nakaupo sa gobyerno. Ganyan yung mindset. Ganyan yung tactics. Sayang ang pera natin diyan eh. 'Di ba dapat mag-imbestiga muna sila na hindi dinadaan sa legislation? Ewan ko talaga. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano bang meron sa gobyerno natin. Pangalawa, ito yung punto ko nung last akong pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas. Nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Grabe, no? Unconstitutional. Isipin niyo yun, no? Ganun yung ginagawa nila para lang pumabor sa kanila yung sitwasyon. Oh my goodness, ano bang ginagawa niyo dyan sa Kongreso? Ha? Hinahatian nyo ng trabaho yung judiciary? Oh my goodness. Or naiinggit kayo sa Senado? Oh my God, pare-parehas lang talaga kayo. Dapat sa inyo, sa kangkungan eh. Wag nang iboto, wag nang ipasok dyan. Kawawa talaga taong bayan sa inyo. Nasasayang yung pera namin sa inyo. My goodness. Mag-decide mo na sila. Ano ba sila doon? Korte o hindi? Hindi naman sila korte. Parang gano'n na nga BP yung nangyayari. Para na silang korte. Di ba? Para na silang korte. Paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. Grabe, no? Grabe. Kawawa talaga tayo. Tayo talaga kasi kawawa dito eh. Di ba? Sayang pera natin, sayang oras. At ang isa pang punto namin doon sa sulat ay ano yung pangatlo? Kalimutan ko na. Pahingi tubig, sir. Anyway, mga master, no? Iba naman kasi na to, ibang topic na to, no? Ibang topic na to. Labas na naman to doon kay Mercado, no? Pero anyway, no? Narinig naman natin yung sinabi ni BP Sara. Kahit kami, sa Batas Community, isa yan sa kinakayawan namin. Yang in aid of legislation, yung legislation nagagamit na, di ba? Ginagamit na nila para mag-imbestiga, di ba? Nakagaya ng ginagawa ng judiciary. Di ba dapat for legislation to amend the law to make a law? Yun naman kasi talaga dapat yun. Kaso hindi, nandun na sila sa part na ginagawa ng judiciary na which is wrong kasi nasasayang yung pera natin dyan. Ginagawa yan ng tamang procedure ng korte, ng 'di ba? Ng judiciary. Kasi ganun eh. Ganun naman talaga dapat eh. Sa kanila dapat ginagawa yon kasi sila yung may karapatan.
itong mga legislative natin, ginagawa nila kahit wala silang karapatan. 'Di ba? Pinipilit lang nila. 'Di ba? Isipin niyo 'yun, kung gaano kasayang yung pera natin. Nauubos yung pera natin diyan. Kaya tama si BP Sara na may ginagawa silang kung ano-ano na walang kakwenta-kwenta na dapat matigil. At yun dapat yung makita ng taong bayan na punahin yung mga gumagawa ng ganyan, 'di ba? Para matigil. Kasi once na tinatangkilik or mas pinapanood ng mga tao yung mga ganong klase ng senaryo sa Kongreso man o sa Senado, hindi sila titigil dahil nakikita nila nakakapag-grandstanding sila. At nakikita nila sa mga tao na natutuwa sila dahil ginagawa nila yon na hindi naman talaga dapat nila ginagawa yon kasi hindi naman yun yung trabaho nila. Ang trabaho nila, to make a law, to amend the law. Di ba? To control the budget. Di ba? Kasi dyan manggagaling yan. Kongreso, Senado, pinag-uusapan yan. Para may check and balance. Di ba? Anyway mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ingat kayo palagi. God bless po sa inyo lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas taralan ang pangalan, laging naninindigan. Pilipino igising sa himig ng katotohanan. Tititig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may kapang. Mga inaapi ngayon